regarding sa atin pong mga umuuwing pasahero, kailan po nagsimula ito pong pagdagsa kaugnay po ng obserbasyon nito pong undas? Yes, ma'am. Ako po pala si Police Captain Edwin Sirigunay. Bali, Jolene Soldan pala po ka dito, ma'am. From Via Airport ako dati. Mm-mm. Linaasan ako noong October 22 sa pamumuno po ng ating Regional Commander na si Lieutenant Colonel Juvenal Barbosa. Regarding ma'am nung sa question, so far ma'am, nag-start siya nung actually wala naman po siya ma'am pagbabago kasi since nung October 26, may na-divert na po kasi tayong mga flights. So Mm-mm. yung biyahe natin from Manila na supposed to being dalawa, napalitan na po ng isa ng biyahe ng from airport ng Clark papunta ng Naga. So bali po yung biyaheng Clark, medyo hindi po masyadong dagsa yung mga pasahero nun ma'am. So far yun po yung ano. Pero yung Manila to Naga, vice versa, lagi naman po no, yung airplane ma'am ng 70 passengers, both departure and arrival ma'am. Okay. So, ito sir, sa inyo pong hepatura, dyan po sa Naga Airport Police Station. So, usually 24/7 yung ating pong pag-antabay. Yes ma'am, yes ma'am. Opo, lagi po tayong nandito. Lahat po ng mga kasamahan ko dito sa police ng Naga Airport, nandito po sila 24/7 po para magbantay dito. Okay. Sir, in previous weeks, may mga pagkakataon yung ibang mga school, mga lugar, nakaranas ho nito pong mga bomb threat. Kumusta naman po ang sitwasyon po natin sa Naga Airport po? Yes ma'am, ang kagandahan lang po namin dito sa Naga Airport, so far wala pa naman po tayong record, no? Sana wag naman po na magkaroon sana. Siguro dahil po yan sa mga information dissemination na binibigay ng ating tropa, so maiting po nating nabibigyan ng ano yan, ng action, ng attention. So nandito po yung may nakatabay din po tayong mga taga-ABSECO na sila po yung in charge dyan if ever meron dyan. Then full force po yung mga personnel natin dito sa PNP ng Naga Airport para hindi po tayo magkaroon ng mga ganyang pangyayari or sitwasyon. Okay. In terms, sir, sa ating pong mga nagiging katuwang, aside from sa mga personahe po ng Naga Airport Police Station, sino pa po yung mga, sa ngayon po, kaugnay pa rin ng obserbasyon ng UNDAS, meron po tayong mga katuwang po dyan sa parte ho ng Naga Airport sa ngayon? Opo, with regards naman po ma'am sa security, bukod po sa CSI, and mga security guard dito sa airport, meron po kaming ginagawang parang coordination sa labas ng ating airport. Mm-mm. Sa PNP Police Station, sa Army, meron po tayong ginagawa dyan para ma-anticipate po natin kung meron po mga binabalak na mga, alam mo na, yung mga hindi pangkaraniwan ba, para may raos po ng maayos yung upcoming undas na magsisimula po bukas. So, yun po yung mga action natin dito na ginagawa, man, so far. Siguro sir, may mga paalala kasi kung may mga na-record tayo na mga hindi sumunod policy dyan po sa airport. Siguro sir, i-emphasize po natin kung ano-ano pa rin po yung mga sa mensahe, mga paalala. Opo, sa amin naman po, sa part ng kapulisan ng Naga, ang lagi po namin pinaalala dito sa mga pasahero, both arrival and departure, yung mga pinagbabawal po na mga items. Ang tawag po sa amin yan is security risk items. Ang mga example po niyan, yung mga kitchen knife or something na mga bawal po talagang ipasok. Especially po yung mga illegal items, barrel, anything. Yun po yung magkakaroon sila ng abala doon. Kasi once na makuhanan po namin sila ng ganon, outright po, magkakaroon po kami ng action dyan. Ipopostuli namin siya, magkakaroon ng investigasyon. So, usually, ang mga reason po nila dyan nakakalimutan tanggalin, lalo na yung mga ibang mga pasahero. So, para magkaroon po tayo ng hindi magkaroon ng abala, yung i-check po natin yan na magkaroon ng para hindi po sila abala. Kasi once na magkaroon po sila ng mga ganyang bagay, for sure, hindi na po sila makakasabay ma'am sa airport, sa departure ng airport nila or arrival.